your name, Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, God, you are glorious. Oh, my God, you reign forever.
iwagayway, sama-samang magbigay, papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Minsan ba? Tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw, itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay, papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Listen, tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw, itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay, papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Come on, today, tayong lahat ay tatalon, sisigaw ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sumigaw, puri at sumayaw, tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw, tumalon, sumigaw, puri at sumayaw. Come on, let us jump. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tayong lahat ay tumalon. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon, tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Sama-samang tumalon, sama-sama
Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, anumang sitwasyon na buhay namin sa lahat ng panahon, wala kaming ibang itataas kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Amen. Sa umagang ito, patuloy itanghal natin ang pangalan ng ating Diyos sapagkat siya'y tapat, hindi nagbabago sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sige po, sabay-sabay nating awitin. Kasama sa bawat hakbang, ikaw ay Diyos habang buhay. O Diyos, ang iyong pagpapala, kailanman di mo ko iniwan, hindi binitawan. O Diyos, kay buti mo, sino ba ako't iyong inibig, dakila magpakailanman. Kay buti mo, sino ba ako't iyong inibig, dakila magpakailanman. Dakila ka magpakailanman, O Diyos. Ako ay nilinis mo at ako'y binago mo. Makapangyarihan, buhay ay iaalay, tanging sa iyo lamang. O Diyos, ang iyong pagpapala, kailanman di mo ko iniwan, hindi binitawan. O Diyos, kay buti mo, sino ba ako't iyong inibig, dakila magpakailanman. Kay buti mo, sino ba ako't iyong inibig, dakila magpakailanman. Sige po, yung mga nakaranas ng kadakilaan ng Panginoon, patuloy itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Sa bawat umaga, sa bawat pintuan, sa iyong katapatan, sa iyong papurit pagsamba. Sa kabundukan, ako ay iyong niligtas. Sa iyong katapatan, sa iyong papurit pagsamba. Ako'y pinatawan, di kailanman iniwanan. Sa iyong katapatan, sa iyong papurit pagsamba. Sa kaligtasan, ibinigay ang iyong buhay. Sa iyong katapatan, sa iyong papurit pagsamba. Oh, 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 oh.
papuri at pagsamba. O Diyos, kay buti mo, sino ba agon iyong inibig? Dakila magpakailanman, kay buti mo, sino ba agon iyong inibig? Minsan pa po, kay buti mo, sino ba agon iyong inibig? Dakila magpakailanman, kay buti mo, sino ba agon iyong inibig? Dakila magpakailanman. At patuloy ka naming pumurihin, Panginoon, dahil ikaw ay kamangha-mangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Purihin ka, purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Sa'yo lamang, O Diyos, kami namamangha. O purihin ka, luwalhatin ka, purihin ka, O Diyos. Sige po, patuloy taas natin ang ating mga kamay at sabihin sa Panginoon, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas. Langit at lupa, Kami ay sumasamba. Jesus, ako'y namamangha. ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas. Kung langit at lupa, kami ay sumasamba. Purihin ka, purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Purihin ka, Panginoon. Si po yung mga namamangha sa pag-ibig ng Panginoon.
Sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Wala kang katulad, O Diyos! Wala kang katulad! The wonders that you have done. Yes, Lord. Laging nasa isip namin, Panginoon, hindi namin makakalimutan, hindi mawawala sa aming isip at puso ang kamanghamanghang ginawa mo sa buhay namin. Ang kamanghamanghang na pagmamahal mo ang inialay sa amin, Lord. We thank you. We glorify you, Lord God. Constantly in our thoughts, in our hearts, we glorify you. You are amazing, O God. Hallelujah. Hallelujah. You express yung pagmahal natin sa Panginoon ng buong puso. I-express natin. Just give Him a shout of praise. Give Him all the loudest clap, the loudest praise that you have for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Ikaw, Panginoon, ang tunay na kamangha-mangha sa buhay namin, Lord God. Ikaw lamang ang itataas namin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning po. Good morning, Risen Christ. And good morning sa ating online family. Welcome to our Sunday service. And this is a Sunday that is really amazing because our God is amazing. Amen? Amen. So, pakisabi mo nga sa iyong katabi, nakikita ko ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kamangha-mangha ba talaga? Ayan. Talagang nagre-reflect dapat sa atin yung kamangha-manghang Diyos na mayroon ka ngayon. Amen. And so, welcome din for everyone na first time ngayon lamang. There are, I see new faces. Welcome po. And don't forget later na welcome natin yung mga bago, yung mga first time na umattend ngayon. And for the ushers too, meron po kayong i-fill out later para sa ating mga first time. Welcome. And even sa ating online na first time nag-tune in, welcome po sa Risen Christ Sunday Worship. Yan. And of course, lahat ng kamangha-mangha na ginawa ng Diyos sa buhay natin ay lalo nating nararanasan at napapatunayan kapag tayo ay inilaan natin yung kamangha-manghang bunga ng kanyang pagpapala sa atin. Amen ba? So, it's time for our yes po, it's ready nyo na po yung inyong mga offering, and this is our opportunity to bring back ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Announcement. Mayroon pong plate number, kung sino pong may-ari ng plate number RBE 205, na pakiusad lang daw po at nakaharang. So, kung sino man po yung may-ari ng RBE 205 na plate number na sasakyan, ay nagre-request po, nakikiusap na iusad natin dahil nakablock sa dadaanan ng sasakyan. Yun lamang po. And of course,
we will continue to be receiving more revelation from the Word of God. Amen. Umaga po sa inyong lahat. So sabihin mo sa katabi mo, maganda ka ngayon, tsaka pogi. Kasi galing ka sa presence ng Lord. Ayan, parang ang sakit ng mga binti ko. Okay, so good morning po sa inyong lahat. Ang gagandang tingnan ng mga ngiti. Ayan, ngiti pa, dali ngiti. Pag ayaw ngumiti nung katabi mo, hindi yan nag-toothbrush. Ayan. Okay, so good morning. Good morning sa mga nasa online. Welcome to our first service ng Risen Christ. So, I hope comfortable po kayo sa pwesto nyo. And sa mga bago po na attend dito sa Risen Christ, welcome po sa inyong lahat. And I hope po na we will be able to help you sa inyong spiritual journey po sa Lord. Okay, so tayo po ay nagpapatuloy sa ating series. Nasa gitna na tayo ng series natin about the 7 churches. So, pang ilan na tayo ngayon? Pang 4. Last week, ano topic natin? Ay, nalimutan na. Dali. Pergamum. Pareho yon. Ano sila? Anong karakteristik ng church nila? Sila ay compromising church. Okay. So ngayon, pag-uusapan natin kamag-anak ng compromising church. Ito naman ay Thyatira. Ayan. Okay. So, we'll talk about this. Wait lang. Okay. So, the 7 churches. And so, paikot to, no? Sabi ko sa inyo last week, we are talking about paikot. We started with, saan? Sa Ephesus. And then Smyrna. Smyrna, so far, yung favorite nyo siguro, Smyrna kasi sila yung valedictorian, ano? And then Pergamos, and then ngayon, pag-uusapan natin ay parang ati-atihan to eh. Thyatira. Tapos siya lang, buti pa ikaw binili mo, sila hindi nila. Dito na ako titingin lagi. Okay, ba't ka ba nandyan ngayon? Di ba doon ka? Okay, Thyatira po ang pag-uusapan natin, and then next week po, we will be down to the last 3 remaining churches. Ngayon yung pinakagitna, and this is the Church of Thyatira. Okay? So bago natin puntahan yon, ang title po ng message natin ngayon ay Under a Spell. Ayan. So, siguro, may naligaw na ba dito sa Quiapo? Yung makakabili kayo ng pampakapit, pampalaglag, pampa-inlove, pampalayo. Di ba? Parang, ang daming binibenta dun eh. So, ngayon ang pag-uusapan natin, Under a Spell, which means na may mga tao na sadyang gifted ba to o napakagaling mang-akit, magaling mag-sales talk, magaling mang-engganyo, ganyan, no? Yung wala kang kabalak-balak, naranasan nyo na ba yung naglalakad lang kayo sa mall? Wala kang kabalak-balak bumili. Tiningnan mo lang, ang galing nung nagtitinda. Wala kang may pera ka pero wala kang ayaw mong bilhin. Kasi may iba kang paggagamitan nun. Kasi may friend ako na ganun. Pumunta siya sa isang mamahaling tindahan, mga coat. Sabi niya, parang ang ganda nito. Huminto siya sa harap. Pag hinto niya sa harap, lumabas. Hindi ba kasi mall may salamin, tapos may mga nakadisplay. Tiningnan niya. Habang tinitingnan niya, nakita pala siya nung nagtitinda. Ang galing nung nagtitinda, lumabas. Sabi niya, gusto niyo po? Maganda po yan. Tingin ko po bagay sa inyo eh. Gusto niyo po i-try sukatin? Hindi, wala akong pambili. Hindi ko planong bumili ngayon. Okay lang po. Para lang po malaman niyo kung bagay sa inyo. O, di ba ang galing? Di ba? Tingnan niyo lang po. Meron po kaming mga sizes niyan para sa inyo. Kabisado ko po yun. Gusto niyo po i-try niyo lang. Walang commitment. Hindi ko po ipipiliting bumili. Susukat niyo lang. Di pumayag. Sinukat. Pagsukat niya, parang may mali ng konti. Ay, meron pa po ito, sakto na to. Nung pagsukat niya, sakto. Hindi ko po kayo binobola, bagay po talaga sa inyo. Gusto niyo po, picturean ko kayo. Totoo naman bumagay sa kanya. Ang problema, na heavily invested na siya sa sukatan. Nakatatlong sukat siya eh. So, nagbalik-balik yung babae, nag-effort, tapos sinukat, tapos inaayusan siya, pinapagpagampang ganyan.
yung mga gamit niya, inayos pa. Na-invest na yung time mo, na-invest na yung panahon mo, na-invest na yung interest mo. Alam niyo, ending, binili niya. Kahit wala siyang planong bumili. Pero ito naman ang reason ng kaibigan ko kung bakit niya binili. Humanga siya sa knowledge nung nagtitinda. Alam niya yung product niya. Alam niya yung sinasabi niya. Sabi niya, hindi ako binola nito, konti lang. Pero, hindi ba ganun tayo minsan? Kaya huwag kayong naglililingon sa may magagaling na sales lady. Patapat lang ang mata mo, yari ka. Pag tumingin ka, benta na to. Di ba? Ingat ka. Kaya pag nagmo-mall kayo, kasama niyo mga anak kayo, anak, yuko lang. Yuko lang kayo lahat. Anak, may dadaanan tayo ngayon. Mamahalin tindihan. Yuko lang. Okay, tapos dadaan kayo sa yung mga kainang mamahal. Anak, yuko. Pangit dito. Hindi maganda ambience dito. Doon tayo. Sa mura lang. Pagdating sa mura, ayan, tingin lang na tayo. So, minsan, may mga, hindi mo alam kung karisma ba to o magaling lang talaga sila o para kang nasa spell ng mga tao na to. Pag-uusapan natin itong bagay na ito sa Thyatira. Sino kaya tong karakter na to, no? Now, in history, meron kung kilala nyo, gusto nyo i-google nyo habang nagkukwentuhan tayo, pag tinype nyo, sino ang pinakamagaling na female spy or female na involved sa espionage? Alam niyo ba yung spy, espionage? Ito yung, halimbawa, ang Spain or France or Germany, noong time na may mga gera, ang gagawin yan, magpapadala ng mga spy. Yung mga spy, mag-aanyo sila or they will pretend na sila ay taga ron, they will learn the language, they will learn the culture, they will learn how people assimilate or talk with each other. Aalamin nila lahat at magmumukha siyang kakampi or kaibigan ng mga tao sa kabila. Pero ang ginagawa ng spy na yon, kumukuha, humihigop ng mga impormasyon, tapos dinadala niya sa kanyang government. And that is the way nung araw para pabagsakin yung mga different na kalaban ng mga bansa nung araw. Aalamin nila saan ba nakatago mga bomba ng mga to. Aalamin nila saan ba nakakonsentrate yung pinakamalaking puwersa nila. Yung mga spy, nalalaman yun. Kaya ang tawag sa mga kaso noon, espionage. Itong si Mata Hari, siya ay isang dancer, siya ay isang Dutch, taga Netherlands. Siya ay tumira sa France bilang dancer at magaling siyang sumayaw. Sa galing niyang sumayaw, dumating yung time, nagpe-perform siya sa mga high-ranking officials. Tapos naisipan nung government nila na gawing spy si Mata Hari sa Germany. Pwede to Dadaling ka namin sa Germany kasi magkalaban sila noon. Tapos, yung mga matataas na opisyal doon, alamin mo yung mga plano nila. So, ang ginawa ni Mata Hari, maganda, seductive. Alam niyo ang power ni Mata Hari kung paano niya nakukuha yung mga information. The greatest weapon of all time, from Genesis to Revelation, seduction. Siniseduce niya yung mga high-ranking officials. Pag ikaw ay naseduce, magkukwento ka na Uy, alam mo ba? Bukas gigirahin na namin yung ingat ka ha. Pag nalaman niya yung mga ganong details, i-report niya kaagad sa France. Ang problema, dumating yung time na siya ay naging double agent. Ang nangyari, inupahan din siya ng Germany para alamin ang mga sikreto ng France. So siya ay double agent. Dalawang pinagsisilbihan niya na discover ngayon ng France. At siya ay nilitis at ang ending niya ay firing squad siya. Pero siya yung kinatakutan na spy nung time na yon dahil hindi nila alam, akala nila pasayaw-sayaw lang, pakwento-kwento lang, umiinom lang kayo. Pero hindi nila alam, hinihigop na pala, inaalam na pala yung mga sekreto nila. And if you will search Mata Hari, maraming information dito, hindi nga sigurado tayo, but she is one of the best seductress, female spy in the history of the world. Bakit natin siya pinag-uusapan? May connection siya sa church, diyan siya uma-attend.
Hindi siya umattend. Iba yon, magkaibang panahon yan. Ang subtitle ng message natin ngayon, The Corrupt Church, which is Thyatira. So, iba-iba. Revelations 2:18, buksan niyo yung Bible niyo sa Revelations 2:18. This is what we're going to read and onwards. Sabi dito, and to the angel of the church in Thyatira write, these things say the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. Ang ibig sabihin ng name na Thyatira ay perpetual sacrifice or continual offering. Yun yung ibig sabihin ng pangalan ng Thyatira. Kung yung pinag-aralan natin last week, which is Pergamum or Pergamos, ay nasa high place, kaya ang hirap atakihin. Kaya yung mga mayayaman nung araw, doon sila nagbabangko para itago yung kanilang mga treasure. Ito naman Thyatira, baligtad. Siya ay nasa low ground. Kaya itong mga lugar na ito madalas daanan ng gera. Yung hindi naman sila yung involved sa gera, madadaanan lang sila, mawawasak yung town nila, ang dalas nilang i-rebuild yung lugar na to. Parang mga lugar lang natin na madalas bahain. Yearly, tuwing tuwing umuulan lang naman bumabaha. O kagabi nakakita ako ng mga balita, baha na naman sa Abad Santo, sa ibang part ng Manila. Sabi ko nga, sa inyo na lang yan, huwag nyo na kami idamay ha. So, ayaw na namin ng baha. Now, and pag pinag-usapan natin to, you will see na ang description kay Jesus ay, who has eyes like a flame of fire and his feet like brass. I want you to think about this at this point. Minsan, ang concept natin kay Jesus is yung nasa gospel pa rin. Na mabait. Okay, sound check ulit. Saan ako? Ay, yung mabait. Ang concept natin sa gospel, si Jesus is mabait. Totoo naman. Si Jesus ay kind. Totoo din. Si Jesus ay maamo. Totoo din. Si Jesus ay mapagmahal. Totoo din naman. Pero ang concept natin kay Jesus, yung parang hindi makabasag pinggan na Diyos. Di ba minsan may idea tayong ganon? But pag binasa niyo yung Revelation, God will come back to us. Hindi ganon ang itsura niya. Hindi ganon ang presentation niya. Imagine mo ba, pag bumaba si Jesus, pagbalik ni Jesus sa atin dito, ang description ng Revelation sa Kanya, yung mata niya pag tiningnan mo, flame of fire. Parang matatakot ka ba? No? Parang flame of fire, tapos yung paa niya, his feet are like fine brass. So parang isaksak mo sa isip mo, tapos nagra-ride siya ng horse, hindi na donkey, and he will come not as a savior anymore, but as a king, na kukuhanin tayong lahat. Pagdating ni Jesus in Revelation, He is this big. Hindi na yung concept natin noon na pupunta sa cross and all that. Yes, tama lahat yun. Pero wag niyong isipin na yung darating na Jesus, pagbalik ni Jesus Christ sa atin, is the same God na nabuhay 2,000 years ago in the flesh. Pagbalik ni Jesus, you will see the power of Jesus. You will see how great and big Jesus is. Hindi na siya as parang human form. No, you will see the God in Him. Excited ba kayo doon? Ay, grabe, bumababa na si Jesus, susunduin na tayo lahat. Tapos makita mo, nagliliyab lahat ng daanan ng kabayo, nagliliyab lahat. Tapos puro fire and yung mata niya and all. It just means that God is, the God that we serve is a big God. Makapangyarihan ng Diyos natin. Amen? Malaki yung Diyos natin. Tama? Amen? Hindi ito iniisip natin na okay, simple lang. Hindi. Yung Diyos na babalik sa atin. Definitely, He will come back as a King. He will come back as a God for us. Amen? Excited na ba kayo? Huwag muna, Pastor, may pupuntahan pa ako. So sabi dito, ito yung famous line ulit natin sa Revelations 2:19. Sabi niyo nga, I know. Lahat yan ng umpisa. Lahat yan ng binasa natin 7 churches, iyan ang umpisa. Sabi doon, I know your works, your love, service, faith, and patience. And as for your works, the last are more than the first. Ibig sabihin dito, pag tinignan niyo yung mga churches, pag dinescribe siya, puro I know your works. Kaya sabi ko sa inyo last week, normal sa mga churches na pinag-aaralan natin, lahat sila may ginagawa.
Tanong mo ngay katabi mo, may ginagawa ka ba? Ba't ka laging pagod? Wala ka namang ginagawa. Sabi doon, I know your works. Kinokomment ni Jesus yung Thyatira Church. I know your works, your love, your service, your faith, and patience. And as for your works, ito pa maganda sa kanilang commendation. At alam nyo ba, kaya ako natutuwa sa inyo, yung mga ginagawa nyo, increasing. Alam ko kung paano kayo magtrabaho. Pero ngayon, mas namamangha ako. Yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Alam ko kung paano kayo magmahal. Pero ngayon, mas matindi. Di ba? Alam ko kung paano kayo mag-serve. Pero ngayon, mas sobra-sobra pa yung pagsaserve nyo. Alam ko kung paano kayo manampalataya. Pero ngayon, yung pananampalataya nyo, hindi na katulad ng dati. Alam ko kung paano kayo nag-i-endure at nagiging patient. Pero ngayon, mas ramdam ko, mas kita ko yung patient nyo sa life. Yun ang commendation sa Thyatira. They love working. They are a loving church, they serve, they are full of faith and patience, pero ang sinabi doon, nagsimula ang Thyatira na mapagmahal, nagsiserve, patient and all that, pero increasing, parang katabi mo, pasipag ng pasipag, paganda ng paganda, papogi ng papogi, pa-in-love ng pa-in-love sa Lord. Sa Lord ha, sa Lord. So, ganun ang Thyatira. Nagle-level up. They are better. Nagsimula sila na 2 lang aircon, 3 na ngayon. Ibig sabihin natin dito, they are becoming better. Parang Christian life mo lang. Dapat ang Christian life pala ng isang Kristiyano nagiging better. Kung dati ikaw ay mapagmahal, lalo na ngayon. Parang, ba't may nako? Patay tayo dyan. Kung dati in love ka sa asawa mo, mas lalo ngayon. Kung dati mahal na mahal mo yung anak mo, mas lalo ngayon. Parang humina doon sa part na yun. Kung dati mahal mo yung parents mo, mas lalo ngayon. Bakit? Ganun ang Thyatira na church. Kung dati masipag sila, mas masipag ngayon. Parang ikaw lang. Sabi mo, parang ako lang ang topic ha. Di ba? Lahat ng magagandang ugali na meron ng Thyatira nung nagsimula sila as a church, hindi lang nila inalagaan, in-increase pa nila, dinagdagan pa nila. Diba? Ganoon pala dapat pag nagsaserve sa Lord, no? No? Ganoon pala dapat ang heart natin. Yung dating pananampalataya na mabilis mauga, ngayon, hindi na maghiba-giba. Diba? Kasi bakit? Mas matatag ka na ngayon. Yung dati, pag kinalabit ka lang, papatay ka na ng tao. Dahil ang liit-liit ng patience mo. Ngayon, sobra-sobra ka na kahit mag-suffer ka pa, dahil puno ka na ng patience, okay lang. Kahit mag-bidyoke na yung kapitbahay nyo hanggang alas 4, okay lang yun. Sabihin mo, maboborn again ka rin. Di ba? So, ganun ang Thyatira. Nakakatuwa silang church, no? Ayan, pero puntahan na natin yung challenge. Laging masaya sa umpisa, no? Tapos, kaya lang, sabi nyo nga, kaya lang, eto nangyari. Pero bago muna tayo doon, bilang isang Kristiyano, point number 1, ang Kristiyano na pampagmahal, ang Kristiyano na nagsiserve sa Lord, dapat patuloy mong pinagbabaga ang paglilingkod mo. Kung dati sumasamba ka ng simple lang, ngayon, lalo kang mas sumasamba sa Lord. Keep on. Ituloy mo lang, kapatid. Kung dati nangihina ka, pero ngayon malakas ka na, lalo kang manatiling maging malakas, keep on. At tuwang-tuwa ako sa bawat isa dito sa Risen Christ, na sa dami natin pinagdaan, pwede ka namang wala ngayon, pero ba't nandito ka? Kanina nga inaway ka pa ng asawa mo, pero nag-church ka pa din. Di ba? So, yung mga nasa online, pwede ka namang hindi makinig sa oras na to. Pero pinili mo pa rin makinig kahit wala ka dito sa lugar na ito. Congratulations sa'yo. Yung mga usher natin, na kahit nakabilad sa araw, pambihira tiningnan ko, parang wala tayong usher na maputi. Parang kasi lagi nakabilad. So si Ate Luisa, puro maputi na hiring mo sa susunod. Kasi iitim din yun. Nakabilad sa araw, nagpapapark. Tapos, hindi lahat ng usher na yan, pag pumunta dito kanina, walang pinagdaanan. May mga pinagdadaanan yan, pero nung kinamayan ka, nakangiti.
Di ba? Let's congratulate those people. Yung mga, ayan, palakpakan sila. Yung ating mga nasa worship team, ginagabi, malat na kumakanta pa, late na nagpa-practice pa. Pero bakit ganun sila? Kasi yung dating maliit na puso para sa pagsiserve sa Lord, lumaki pa, lumalim pa, kaya hanggang ngayon, naglilingkod pa. Di ba? Yung dating kukunting nagpe-pray dito, nung Thursday, isang buong church na sila. Baka sila na yung bagong midweek service. O kaya fourth service, third service, pang ilang service ba kayo? Kasi dapat ganoon ang pagsiserve. Kasi dapat ganoon ang buhay Kristiyano, lumalago. Nag-grow pataas, hindi pabaligtad. Dati kang masipag, mas masipag ka ngayon. Dati kang in love sa Lord, mas lalo ngayon. Dati kang nagsiserve na hindi ka nagre-reklamo, lalo na ngayon. Amen? Amen? Ang risen Christ pala, nahawa sa Thyatira, no? Na sa bahay nyo ba merong ilaw na laging naka-on? Kami meron sa CR eh. Sa bahay namin nung araw, kila tatay, bawal yun. Yari ka, mapapagalitan ako ni tatay. Bawal. Kailangan lahat ng ilaw patay. So, sa bahay namin, yung CR, laging naka-on lang yun. Hindi yung pinapatay. Kasi nakakatamad lagi i-on eh. Hindi. Kasi minsan madilim, di ba? Yung mga CR, pas madilim, pagpasok mo, hanapin mo pa, galugarin mo pa, saan bang gano'n. So, tas pag na-on mo na, okay, huwag na lang patayin. Alam nyo, minsan, ang buhay Kristiyano natin dapat ganun. Hindi ka na namamatay. Hindi ka na yung Sunday naka-on, Monday on pa din, Tuesday off muna kasi may topak, Wednesday on na ulit kasi nag-live group, Thursday off na ulit. Ang buhay Kristiyano para magtuloy-tuloy ka, laging naka-on ka lang. Sabi mo sa katabi mo, on lagi dapat ha? Keep on. Lagi kang naka-on. Lagi kang nagpapatuloy. Keep on keeping on. Magpatuloy ka lang. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, ang challenge sa atin, katulad ng Thyatira, magpatuloy ka lang. May problema, magpatuloy ka pa rin. May pinagdadaanan, magpatuloy ka pa rin. At sa kabila ng lahat ng yun, magpatuloy ka na naglilingkod sa Diyos. Amen? Magpatuloy ka na nagsiserve sa Lord. Ganun yung church na pinag-uusapan natin. Yun nga lang, may problema ng konti. Aayusin natin yung problema nila para hindi mangyari sa risen Christ, ha? Okay ba yan? So ano dito? Nevertheless, I have few things against you. May comment lang ako, mga anak. Tuwan-tuwa ako sa inyo eh. Sobra kayong mag-serve. Kaya lang, eto may reminder ako sa inyo, ha? Pwede ba? Eto kasi. May problema tayo. Sa sobrang sipag nyo, may nakaligtaan kayo. Sa sobrang dami nyong ginagawa, may nakalusot. Sabi niya, because you allow that woman, Jezebel, may sirena sa church nyo. Alam pa ba ito ng mga Gen Z? Hindi na to alam ng mga anak ko eh. So, si Jezebel kasi ay sikat na sirena nung araw na na-inlove sa tao. Galing siya sa sardinas. Hindi ba ganun yan? Ha? Tapos, ano nangyari? Nagkapaa. Pero nung nagkapaa siya, naging isda yung ulo niya. Hindi, iba yung ibang kalokohan na kwento yun. Who calls herself a prophetess. Si Jezebel po ay hindi karakter sa Philippine, mamaya po may kwento yan. Siya po ay galing sa Old Testament. Pero hindi sinasabi dito na buhay pa si Jezebel dito sa church na to, kundi merong tao na parang si Jezebel na nagkakalat nung mga pinagagawa ni Jezebel noong time na nabubuhay pa siya ng Old Testament. Kukwento ko sa inyo. Who calls herself a prophetess to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eating sacrifice to idols. So ang Thyatira na church, may na-miss, meron silang na-tolerate, meron silang na-allow. Na alam niyo ba, minsan sa sobrang daming ginagawa, minsan hindi tayo nagiging conscious na merong nangyayari na pala within our premise na hindi dapat mangyari, pero nakalusot. Kasi hindi na tayo naging aware. And it is a warning from God na yes, pwedeng maging busy sa pagsiserve. Pwedeng ibigay lahat ng lakas sa pagsiserve. But, ingatan nyo. Baka may mga taong ganito na makalusot sa inyo. Baka may mga matahari
na nasa tabi nyo, akala nyo kaibigan nyo, hindi pala. No, tingnan mo nga yung katabi mo. Akala ko kaibigan kita. Hindi, kaibigan mo yan. Okay? So, sino ba tong si Jezebel? Si Jezebel ay hindi sirena, no? Si Jezebel ay Phoenician princess na naging queen. Siya ay naging queen through Ahab. Si Ahab ay king ng Israel. Pero sino ba si Ahab? Now, bago ko ituloy, minsan akala mo si Jezebel ay napakaganda. Okay naman siyang kausap. Pero akala mo, you are dealing with a queen, you are dealing with a normal person, pero hindi mo alam, yung kausap mo, monster pala. No? Na akala mo, pag apakaganda, chinat mo pa, hindi mo alam, ilalayo ka pa na sa Lord. Naku po, patay tayo dyan. So, ganyan si Jezebel. Mukhang okay naman. Mukhang masaya naman siya sa buhay niya. Mukhang interesado nga siya sa iyo eh. Interesado siya sa iyong ibagsak ka. Okay? Now, si King Ahab, nung time na hari si King Ahab, ang description sa kanya ng Bible is, walang kasing samang hari si Ahab. Mula nung sa mga hari na nabuhay before him, ang description ng Bible, he is the most evil king. Ang problema ito, yung most evil king, ang napangasawa is the most evil queen. Bagay naman sila. Pareho silang evil, no? Ang problema, king and queen sila ng Israel, which is the nation, ang bayan ng Lord. So parang ang hirap. Yung ganito yung namumuno sa'yo. Ang president mo si Ahab. Tapos ang vice president mo si Jezebel. Patay na. Actually, dumating yung time, baligtad. Si Jezebel ang namumuno, ang nagdi-decide. Si Ahab, sige, gawin natin yan. Sino papatayin natin? Sige, patayin natin yan. Dumating yung time, it is Jezebel ang nagdidikta na ng mga ganap sa pangyayari sa buhay ng Israel. Yung mga ganitong babae na naman ang topic natin. Last week, ang nagpapabagsak ng church, yung babae. Tapos ngayon, si Jezebel na naman. Ang bihira. Hindi, joke lang. Malawin kayo. Okay? So, ano ang tatlong karakteristik ni Jezebel? Number 1, si Jezebel, nung nabubuhay siya nung Old Testament, nilid niya yung Israel to Baal worship. Ibig sabihin, ang meron si Jezebel is this. Pag may nakilala kang person na inilalayo ka kay God at lumayo ka sa Lord, na Jezebel ka na. No, na matahari ka na. Bakit? Sino ba si Jezebel? Si Jezebel ay isang person na pag nakilala mo siya, imbis na lumapit ka sa Lord, lalayo ka pa. Imbis na kumapit ka sa Lord, manlalamig ka na. Kaya hininaan na ni Ninong Obet. Nakikita ko yung nasa gitna. Totoo sa Bible talaga yun, many are cold and few are frozen. Diba? Wala po sa Bible yun. Version lang ni Eric yun. Okay? So, may mga tao, magugulat ka. Maganda naman ang intention sa buhay mo. Maganda naman ang pakikisama sa'yo. Kung bakit pag inanalyze mo, mula nung nakilala ko to, nalayo ako sa Lord. Jezebel yun. Matahari yun. May mga people na okay naman silang kasama. Pero ang intention nila, ilayo ka sa Lord. Unti-unti ka na lang nilalayo sa Lord. Huwag ka mo naman umattend. Di ba sabi mo, may pupuntahan tayo. Masaya dun. Mas mag-i-enjoy ka dun. Bakit sa church nyo? Ang dami-daming ginagawa. May process pa. Dito na lang tayo. Walang ginagawang ganun. Ilalayo ka sa Lord. Ilalayo ka sa tama. Di ba pag nakasalubong mo biglang umaga, saan ka pupunta? Punta ka sa church. Huwag ka na pumunta dyan. Kwentuhan muna tayo. Dahil kwentuhan na kayo, nagulat ka. Ay, closing na yung live. Hindi na ako naka-attend. Di ba kasi na-Jezebel ka na nun. Na matahari ka na. So careful ka sa mga taong ganito. Because may mga tao na ipapadala ang enemy sa buhay natin na ang intention nila, ilayo ka dahan-dahan sa Lord. Yung dating maalab mong pagsamba, sasabihin pa sa'yo minsan, huwag na tayo dyan sa... Nag-church si Jezebel, alam nyo ba? Sa church, nahuli to eh. So sabi nila,
bakit ba sa unahan pa tayo umuupo? Sa likod na lang tayo. Kasi sa unahan nakakahiya dun eh. Hindi mo ako nag-toothbrush. So, totoo ba yan? Naku, lakas ng tawa mo ha, nabuking ka tuloy. Hindi. Kaya susunod, puro unahan na gagawin natin paikot. Pa-spiral na gano'n. Hindi. Ibig sabihin, si Jezebel, yung alam mong tama, hihilahin ka niya pababa. No? Ilalayo ka niya. Pangalawang karakteristik ni Jezebel, merong prophet sa Bible, pagkatapang-tapang, pagkalakas-lakas, pagkaastig-astig. Sipin mo, 1 verses 4, ilang prophets ang kinalaban nito na ang lakas pang mang-asar. Then nag-contest yung ang contest, merong offering. Kung sino magpababa ng apoy sa langit. Ilan ang kalaban nila? 400, no? 400, sabi niya. 1 verses 400, ha? O, mauna na kayo. Total, dami nyo naman eh. Mauna na kayo. Pag nakapagpababa kayo ng apoy, sige, go na. Kayo na. O, sige, hapon na. Wala pang bumababang apoy. Pawis na. Sabi niya, huy, lakasan niyo sigaw niyo, baka tulog yung Diyos niyo. Lakas mang asar eh, ang tapang astig eh. Yung chapter na kwento niyan, buksan niyo yung kabilang chapter, si Jezebel na eksena. Yung 1 verses 400, kalaban ni Elijah, sabi ni Jezebel, sino ba yung, asan si Elijah? Sabihin mo sa kanya, papatayin ko siya. Natakot si Elijah. Ang tapang nito eh. Ang astig nito eh. Sabi niya, walang uulan. Ulan, 3 years. Hindi ka ulan ha? Hindi umulan. Ganoong kalakas eh. Ganoong katapang itong taong mamang ito. Pero na Jezebel. Alam niyo kung bakit? One time pagod na pagod. After nung kanyang mga sinalihang contest, dumating yung time, kinausap siya ni Jezebel. Yung time na hinang-hina siya, yung time na vulnerable siya, doon siya kinausap ni Jezebel. May mga ipapadala ang enemy sa buhay natin kung kailan ka vulnerable, kung kailan mahina ka na, kung kailan hindi ka na makapag-decide na de-depress ka na, may anxiety ka na, papasukin ka ni Jezebel. Kaya sa church natin ngayon, pinag-aaralan natin yung mental health. Pinag-aaralan natin yung mga ganitong bagay. Bakit? Alam nyo ba, entry point ng enemy, ang health natin mentally. Dito pinasok si Elijah. Yung pagod na siya, physically pwedeng pagod siya emotionally. Dito siya kinausap, dito siya pinagbantaan ni Jezebel. Ano ginawa ni Elijah? Nagtago. Alam niyo kung paano sinolve ng God yung problema ni Elijah? Pinakain. Nag-Burger King sila. Large fries, large Coke, tapos Whopper. Yung hindi junior yung malaki. Tapos, pagkayari nun, tulog ka ulit. Pagkayari nun, gising ulit. Doon naman tayo, Subway naman tayo. Yung hindi 6-inch yung 12. Para mabusog ka talaga. So, pagkayari nun, tulog ulit. Pinalakas lang si Elijah, pinakain lang si Elijah dahil alam ni Jezebel, kapag mahina ka, kapag gutom ka, akin ka. Pansinin nyo, ang mga nakikipag-sales talk sa inyo gabi. Yun yung nagmamadali ka na, yun yung gutom ka na, yun yung gusto mo nang umuwi. Kasi mabilis kang mag-oo paggabi. Try mong makapag-schedule ng umaga, aayaw yun. Umaga tayo mag-usap. Hindi, gabi na lang po mga 5-6. Bakit? Vulnerable ka na nun. Okay? Di ba nung sinagot mo yung boyfriend mo, gabi? Okay. May pangatlong kwento kung bakit makapangyarihan si Jezebel. Merong karakter, si Ahab, may gusto siyang bilhin na garden. Katabi kasi nung kingdom. Sabi niya, ganda naman ng vineyard na to, bilhin ko nga. Ang may-ari si Nabot. Oy, Nabot, pwede ka ba itong bilhin? Sabi ni Nabot, hindi. Amin to eh. Hindi namin ito pagbebenta. So sabi niya, itong hari na to, walang katapang-tapang eh. Umuwi, nagmukmuk. Tapos nung nagmumukmuk siya, nakita siya ni Jezebel. Ba't ka nagmumukmuk dyan? Sabi ni Ahab, kasi may gusto akong bilhin eh. Ay, pumayag ni Mami. Hindi, iba yan. May gusto akong bilhin na vineyard. Ayaw nung may-ari. Sabi niya, si kanina yon? Okay, sige. Ako nang bahala. Okay. Ano ginawa ni Jezebel? In-invite si Nabot. Uy, may kainan tayo. Tapos inawardan pa. Habang kumakain, inakusahan, pinatay. Di kinabukasan, yung vineyard sa'yo na. Patay na si Nabot eh. Ganun siya mag-solve ng problem.
Wala siyang pakialam sino masasagasaan niya. Wala siyang pakialam sino masasaktan niya. Basta makuha niya yung gusto niya. That's Jezebel. Okay, di ba may mga tao sa buhay natin, wala silang pakialam, masaktan ka man, umiyak ka man, ano man mangyari sa'yo, basta makuha nila, mapunta sa kanila, yung gusto nila na hindi naman sa kanila. Ano tawag doon? Na Jezebel ka na. No? Ganun kasi si Jezebel. Kaya wag angkin ng angkin ng hindi sa'yo. Okay? So, eto naman kasi ang problema ko kay Nabot. Tanong nyo sa akin, ano problema? Ano? Alam nyo ang problema kay Nabot? Alam mo na, camp ng enemy yun. In-invite ka, pumunta ka pa. Alam mo na yung tumawag sa'yo, inuman. Iisipin mo ba, hindi ka iinom? Pumunta ka ng Vikings. Ano, nasa isip mo, diet ka? Hindi, diet ako eh. Half rice lang. Half rice. Pumunta ka ng Starbucks. Ano mangyayari sa Starbucks? Magkakape ka. May nag-invite sa'yo, tara, mag-cutting tayo. Sa iniisip mo ba may magandang mangyayari? Wala. Kapag ang nang-invite sa'yo, alam mo, nararamdaman mo may maling karakter, may maling pagkatao, may maling background sa buhay, huwag ka nang pumunta. Huwag ka nang sumama kasi mapapahama ka. Inaya ka, 11:00 ng gabi, may meeting daw yung gang nila. Sa tingin mo, may magandang mangyayari doon. Hindi, gagawin kang pambala pag nagbatuhan na yung mga gang. Ano yung kabila, ikaw pang shield. Kapag ikaw ay pinapunta sa isang lugar na teritoryo nila at makapangyarihan sila doon at doon sila gumagawa ng mga kasamaan, huwag ka nang pumunta, pwede. Mapapahama ka, Jezebel ka, kapatid. No? Gets natin? Maging wise tayo. Si Nabot hindi naging wise eh. Pinuntahan niya, alam naman niya, walang magandang mangyayari. Kasi alam mo, may masamang intensyon sa yung tao. May kailangan sila sa'yo. Pag pumunta ka doon, yari ka. Kaya pag may nag-aya sa'yo, mag-cutting, pumunta sa ganitong lugar, this oras ng gabi, alam mo na dapat ang sagot. Ano? No, hindi. Hindi pwede, hindi sasama. Okay, gets natin? Alam mo naman, pagkausap mo siya, tsak yun, may sisiraan na naman kayong tao. Oh, di ba lakas ng tawa niyo pagdating doon, ano? Alam mo na mangyayari, may topic na naman kayo at hindi isa't isa, kundi iba. Kade-devotion mo lang. Kababasa mo lang ng Bible. Ang sabi sa'yo ng God, iba na lang kausapin mo, anak. Huwag na yan, sigurado may sira na naman buhay. Pagkayari nyo magkwentuhan. Diba? May mga tao na pagkausap mo, magkakasala ka eh. Kaya layuan mo. Kung gusto mo, sharean mo. Ikaw ang magkwento. Pero may mga tao naman talaga na pagkausap mo, lumalakas ka. Sila yung kausapin mo. Sila yung samahan mo. Sila yung puntahan mo. No? Iinaya ka makipag-chismisan. Sana nasa life group ka nung time na yun, lumakas ka pa. Nangyari, nakapanira na naman kayo ng buhay. May nasa mid na naman. Tapos nung binigay yung number, pangalan mo, initial mo ang lumabas. Nung pinatawas, ikaw ang nakita. Di ba? Nagigets ba natin, mga kapatid? Yung mga tao na napapalayo ka sa Lord, nagkakasala ka, pwede ba iwas-iwasan mo? Unless ang sabi sa'yo ng God, sharean mo, mag-witness ka sa Kanya, ikaw ang magkwento. Go! Pero kung sisirain ang buhay mo, ang testimony mo, ang pagkakristyano mo, layo-layuan mo muna, mag-fasting ka muna. Lord, palakasin mo nga ako para pagkaharap ko to. Ako magkukwento, share kita, paano mo binagong buhay ko. Para sa susunod, pag nagkwentuhan kami, hindi na kami magkakasala. Amen! No? May mga karelasyon din na pag siya ang karelasyon mo, kung bakit nalayo ka sa Lord, baka naman kasi hindi siya ang para sa'yo. No? Baka mag-isip-isip ka, teka, parang hindi pa time, parang hindi pa dapat.
No. Huwag kang pumunta sa camp ng enemy. Huwag kang nagvo-volunteer, ha? Hindi yun ministry. Ang volunteer natin sa August, naisingit ka talaga. Yan. So, sa church natin, hindi tayo basta-basta nagpapatay. Ang problema ng Thyatira Church, pinag-preach nila, pinagturo nila yung may espiritor, yung may karakter na katulad kay Jezebel. Nagturo sa church. Alam niyo sa church natin, we have process here. Sol 1 ka, Sol 2, Sol 3, Sol 4, tunaw ka na nun. Sol 4. Meron po tayo nun sa pastor. Yung iba hindi na-gets. Ano ba yung sinasabi ni pastor? So, may proseso po tayo. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-preach dito. Bakit? Ayaw nating ma-Jezebel, ha? Baka mamaya ang tinuturo dito, iba na sa nalaman natin. Madali pong ma-Jezebel ang mga church ngayon. May church nga, biglang hindi naniwala kay Yahweh. Biglang sa kanila si Yahweh masama. Na-Jezebel yung church. No? So, kaya sa church natin may process. Kaya wag po kayo magtampo kung sa pinaggalingan yung church, kayo ay super senior leader pastor. Pagdating dito, nagpupunas ka lang ng upuan. Wag po kayong magtampo. Bakit? Sa church na to may process. Dadaanan mo lahat. Bakit? Para masigurado namin hindi kami ma-Jezebel. Hindi tayo ma-Jezebel lahat dito. Amen. And it is test of character. Hayaan natin na yung character mo magsimula mula baba, maging patient ka ulit para daanan ng process ng risen Christ. Matuwa ka dahil yung pinuntahan mong church may proseso. Hindi yung pagdating mo dito, prophet ka na. No, hindi ganun. Kaya magugulat ka, meron dito dumating, ang galing tumugtog, ang galing sumayaw, ang galing magsalita, pero hindi natin kagad pinapatayo. Ilang buwan na, ilang taon na, bakit? Kailangan mag-process. Para hindi tayo Jezebel, okay? Paano pag lalaki, pastor? Jezebel pa rin yung bahala ka na. All throughout the Bible, ang sekreto para magtagumpay kay Jezebel, number 1, ignore. Number 2, takbo. Ano ginawa ni Joseph? Takbo. Every time na aakitin siya nung asawa ni Potiphar, ano ginagawa ni Joseph? Takbo. Takbo palayo, ha? Baka ang alam mo takbo palapit. Kasi si Samson, baligtad ang ginawa. Si Samson, takbo rin. Pero hindi palayo. Takbo palapit kay Delilah. No? So, takbo palayo. Or ignore. Huwag mong pansinin. Kapag medyo may Jezebel sa buhay mo, huwag mong pinapansin. Minsan, may mga times na nagchat-chat sa akin noon. Kasi alam mo naman sa showbiz, sikat na kami. So, alanganing oras, 2:00 ng umaga, nagchat-chat. Nangungumusta. Hello, yung kausap mo, tulog. Sana. So, mangungumusta ka ng 10 oras ng gabi. Tatawag ka ng 10 oras. Tapos pag tinignan mo yung profile mo, ikaw yung may seductive na itsura ng kahit ano. Tapos sabi ko, may ibang intensyon tong tao na to. Ma-Jezebel ako nito eh. Kinuwento ko na lang sa kanya. Magka-chat na sila. Hindi. Hinanting namin kasi may na-discover kami. Siya ay mahilig kumausap sa mga pastor. So, ingat tayo mga leader. Ingat tayo lahat. Mga tatay, yung mga nag-PPM sa'yo, madali lang mag-ignore. Long press, ignore, tapos. O kaya i-block mo na lang din. Once na in-entertain mo kasi, yari ka. Mase-sales talk ka. Madadali ka. Sige nga, may 5 minutes naman ako eh. Makipagkwentuhan mo na ako. Nakapila naman ako sa bangko. Mayayari ka. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang i-consider. Ignore na agad. Kung physical naman yung interaction nyo, umalis ka na, tumakbo ka na, lumayo ka na. Pwede? Para hindi ka ma-Jezebel. Okay? Pag na-Jezebel ka, alam mo kung ano mangyayari sa'yo, magiging shokoy ka. So kanina, yung mga magagandang gawain, anong advice natin? Keep on. Pero kay Jezebel, ano dapat kay Jezebel? Keep out. Ilayo, alisin ang mga may ganitong bagay sa buhay natin. Let Jezebel remain outside of our boundary. Walang entry. Sabihin mo, Jezebel, no entry. Do not entertain. Ayan. Kasi bigyan mo lang ng konting puwang, 1 minuto. Magiging 3 minuto yon, magiging 5 minuto yon, hanggang sa dumating yung time, magkukwentuhan, magkausap,
Madya-Jezebel ka na. Yari ka na. Okay? Gets natin, mga kapatid? Pero eto, binigyan niya ng time si Jezebel. Akala natin, pag binasa natin yung kwento about Thyatira, ang God concerned lang dun sa church. Hindi. Concerned din siya dun sa merong spirit ni Jezebel. Ang sabi niya, binigyan ko nga siya ng time magsisi. I gave her time to repent of her sexual immorality and she did not repent. Alam niyo, pag meron tayong, kunwari, na dumating yung time na Jezebel na nga tayo, natukso na tayo, nag-fall na nga tayo, bibigyan ka ng time ng God to repent. That's the first thing na mangyayari. Bibigyan ka ng time, bibigyan ka ng choice ng God to repent. Bibigyan ka ng chance ng God to repent. Bibigyan ka ng choice, ng chance to change. Yun yung initial step. At sana sa ganitong level, sana ganito, sa umpisa pa lang, inignore mo na para wala nang ganitong ganapan at verse 21. Pero kung dumating yung time na entertain mo, ito yung solusyon mo, ito yung exit mo sa verse 21, mag-repent ka, magsisi ka. Doon sa nangaakit at sa naakit, doon sa nag-influence at na-influence, ito ang sabi ng God, repent. Chance mo na itong level na to, unang level na to. Chance mo na para magsisi, piliin mo sanang gawin yung tama para magbago ka. Pero pag hindi ka nakinig, mas grabe yung susunod. Alam mo kung ano susunod? Sa unang level, mag-give in ka na. Kasi pag hindi ka nag-give in, grabe yung kasunod na eksena. Mag-admit ka na ng defeat, mag-admit ka na na-entice ka, naakit ka, nag-fall ka, na Jezebel ka na nga, naloko ka na nga. Di ba? May na-scam na ba dito? May na-scam na. Daming na-scam, no? Kanina nga ang nabasa kong scam, may huli ka. Sa ganitong, yung sa NCAP, sa MMDA, may huli ka. Sabi ko, hindi naman ako lumuwas. Tagal ko di umaalis. Paano ko magkakahuli? Click this link. Mga Pilipino, laging, lahat na lang ng bagay sa buhay natin, maiisipan ng mga Pinoy na mga scam. So, kung na-scam ka na, sana natuto na tayo. Kasi kung na-scam ka na, Jezebel ka rin. Naloko tayo eh. Andalas, alam niyo, nabubudol. Yun yung mga yun. Classic example ng mga na-Jezebel. Kung bakit mayroon pag kinausap mo sila, parang tama naman lahat ng sinasabi nila. Parang, oo nga no, sige, gusto mo ba ng pera? May rami ako dito, 70,000, bigay ko sa'yo lahat. Ma-scam ka eh. Pag hindi ka wise, ma-scam ka. Pero pag dumating ka na sa point na nandito ka na, give in. Okay? Pangalawa, pag hindi ka pa nag-repent, ito mangyayari sa'yo. Dadaling ka ng Lord sa sick bed. Dadaling ka ng God sa tribulation. Ibig sabihin, sabi ng God, dadaling ka ng Lord sa situation na may mangyayari sa'yo, magsasuffer ka dahil sa mga decision mo. Magsasuffer ang family mo, magsasuffer ang sarili mo. Magkakaroon ka ng matitinding testing, bunga ng mali mong desisyon. Sana dito sa part na to, bumigay ka na. Pero pag hindi ka, ito, kasi grabe na to. May mga dadadamay ng tao sa paligid mo dahil dahil sa mga nangyari sa'yo. Sana sa level 1, nung hindi ka pa man bumigay, sa level 2, sana bumigay ka na. Dahil ang gusto ng God, masave ka pa. Pero kung ayaw mong mag-give up, kanina ayaw mong mag-give in, ang pangalawang challenge sa'yo ng Lord, mag-give up ka na. Mag-give up ka na. Alam nyo, sabi nung iba, hindi ba, alam naman ng Lord, ganito talaga ang sitwasyon ko. Totoo naman yun. And let me tell you this, ito rin ang concept ng God. Ang Lord, tatanggapin ka kung sino ka. Pagpasok mo nga sa church na to, tanggap ka ng Lord kung ano ka eh. Pero ang hindi tanggap ng Lord, aalis ka dito nang hindi ka nagbago. Gets natin? Pag pumasok ka sa Lord, alam niya nagkamali ka, alam niya na Jezebel ka, alam niya na may mali kang desisyon. Ang gusto ng Lord sa'yo, bumalik ka sa Kanya, magsisi ka sa kasalanan mo, tas babalik ka, bago na ulit. Nilinis ka na niya, inayos ka na niya. Okay? Come as you are. Pero in the presence of God, you will never live as you are. Babaguhin ka talaga ng Lord. Amen? He will change who you are meant to be. Okay? Gets natin? Ito ang harsh na nung pangatlo. Bakit? Pag hindi ka pa nadali ng Lord sa testing, pag hindi ka pa nag-give up sa testing at tribulation na pinadala sa'yo ng Lord, ang gagawin sa'yo ng Lord, ika-cut ka na niya. He will cut you off.
I will kill her children with death. Ay grabe, ang Lord murderer. Hindi murderer ang Lord. Iba ang murder, iba ang killing. Ang killing, siya yun. Siya yung author ng life and death. So, ang God ang may authority over life and also death. Kapag ang Lord alam niya na mas mapapahama ka na, puputulin niya na ang life mo. Gets natin? Para hindi ka na makahawa. Bakit kasama yung children? Para hindi ka na manghawa. Para pati yung mga disciple mo, not necessarily biological children to, para yung mga lahi mo hindi na lumaganap. Masave natin yung Thyatira na church. Gets natin? Gets natin? 3 level to, kapatid. Sana sa unang level, mag-repent ka na. Mag-repent na tayo. Kasi yung unang level, personal level yun eh. Hindi malalaman ng mga tao na Jezebel ka eh. Pangalawang level, pag hindi ka nagsisi, maaapektuhan na yung mga mahal mo sa buhay. They will be exposed because of us, because of you. Pag hindi ka pa nagsisi sa pangatlong level, yung pangalawang level, ipapublic ka na ng God. At pag hindi ka pa nagsisi doon sa pangalawang level, kukuhanin ka na. Pipigilan ka na. Kasi makakadamay ka na. Gets natin? Ganyan ang level ng repentance, mga kapatid. Pag hindi ka nadali sa personal dealing, public dealing. Kaya magugulat kayo, may mga tao na i-expose yung kasalanan. Kasi nung time na personal ang dealing ng Lord, ayaw nila. Kaya ikaw, hanggat personal ang dealing sa'yo ng Lord, pumayag ka na. Magpa-discipline ka na. Bumigay ka na, mag-give up ka na. Kasi pag hindi ka bumigay doon, yung kasunod nun, trials na, tribulation na. At kapag ayaw mo pa doon, tapusan na. Gets natin? May proseso ang Lord. Ang sama naman ng Lord. Hindi! Proseso ng Lord yun. Para masave niya yung buong church. Huwag ka na sana umabot sa pangatlo, pwede? Una pa lang, okay na tayo. Amen? Amen? Ano alam nyo kinamatay ni Jezebel? Hinulog, namatay, nahulog sa tower. Kinat na ng Lord yung kanyang life. At alam nyo nangyari doon sa kanyang body? Kinain ng mga aso. Pinrapisay siya that he will be eaten by dogs. And he was. Kapag ikaw ay you manipulate people, bibigyan ka ng God ng chance to repent. Pero pag hindi ka nag-repent sa napakaraming proseso ng Lord, He will cut you off. And gruesome death. Okay? So anong huli? I-give out ka na ng Lord kapag ayaw mo talaga. I-give out ka na. Ayaw mo kasing mag-give up. Okay? And he who overcomes and keeps my words until the end, to him I will give power over the nation. Ang sabi ng God, kapag ang church mo ay wala kayo, hindi kayo pinasok ni Jezebel, dinil nyo si Jezebel, yung spirit niya sa loob ng church nyo, sabi niya, I will give power over the nation. Alam nyo kung ano ang tawag sa church ng Thyatira? Corrupted church dahil may Jezebel. Ano ang power ng isang tao na hindi corrupt? Power to the nation. Alam nyo kung bakit ang Pilipinas hindi tayo umuunlad? Corrupt tayo eh. We don't have power to the nation because we are so corrupted from tupad to lahat ng ano. Nakakita nga ako yung tupad, 4 na tao, may binawalis 1 dahon. Tapos nagpicture sila. Yung 1 dahon na yung 30 minutes nilang winawalis. Sabi ko, grabe ng corruption level ng Pilipinas. Mula mayaman hanggang sa baba, corrupted ang utak. And that's why the Philippines is not a powerful nation. Bakit? We are so corrupt. Ano ang reward ng God sa isang lugar na hindi corrupt? Powerful leadership. Power to the nation. Sabi nila, may separation ng church and state. Alam niyo ba, ang leader, ang church na walang corruption sa loob niya, that church will lead nations. Long story yan. Topic yan sa School of Leaders 1. Okay? Now, he shall rule. Tayo yon. Laktawan ko na lang to. Point is this, mga kapatid. Bigyan ko na lang kayo, mabilis na lang to. Paano tayo makaka-overcome? 1 John 4:1 sa mga Jezebel na to. Beloved, do not believe every spirit, but test every spirit. Sabihin nyo nga, test. I-test natin lahat. Huwag niyong paniwalaan lahat ng nakikita nyo, naririnig nyo. Sige nga, mag-exam tayo kung alam nyo. Yung isa dyan, AI. Yung isa, totoo.
Sino ang sagot ang A, ang totoo ay A? Taas ang kamay. Sino ang sagot B, ang totoo dyan? Taas kamay. Okay lang magkamali. Wala naman dito si Jezebel. Absent. B, sino sabi? Ulit. Sino ang sabi A, tama? Ayan. Yung B, tama. Ayan. Ang sagot po dyan, C. Hindi, A. Mali ang B. Ang B ay AI. O, di ba ang hirap ma-discern? Kaya nga sabi, Tess, huwag niyo basta-basta pinag-post. Magagaya kayo kay Bato. Post ng post, AI pala yung message ni Sarah. O, ano totoo dyan? A o B? O, taas ang kamay ng A. Taas ang kamay ng B. A, sagot pa din dyan. A. B is AI. Okay? Ano ang totoo dyan? Sino taas ang kamay ng A? Yung B. Ay, tumatali na kayo. B ang tama dyan. Okay? Guess na natin. Ano totoo dyan? Sino taas ang kamay ng A? Taas ang kamay ng B. Yung walang pakialam, taas kamay. Yung walang naiintindihan sa nagaganap, taas ang kamay. Ano totoo dyan? A ang totoo dyan. B is the... Diba? Ang hirap, no? Mahirap, sa totoo lang. Kaya test everything. Huwag ka nagdi-decide agad, ora-orada. Subukan mo muna. No? Discern. Test. Yan ang una natin para hindi ka ma-Jezebel. Pangalawa, sabi ng God, for the word of God is living and powerful and sharp. Maging familiar ka sa word ng God. Basahin mo to lagi. Para alam mo pag pag may maling sinasabi yung kausap mo. Discern through the word of God. Yun yung pangalawa natin. Gets natin? Pangatlo, sulat nyo lang yung verse, Romans 12:2, do not be conformed to this world so that you will discern what is good and what is acceptable and perfect. So anong sabi doon? Kailangan ma-discern mo kung ano yung good, acceptable, and perfect. Mahirap to, kapatid. Bakit? May nanligaw sa'yo, good looking naman eh. Pero hindi acceptable. Bakit? Magkaiba kayo ng faith. Good yun, but not acceptable. Kailangan ang perfect will ng God, both good, both acceptable. Maraming dumadaan sa bike lane kahit nakamotor ka, di ba? Maraming dumadaan sa bike lane. Acceptable eh. Maraming gumagawa eh. Good ba yun? Hindi. Pero acceptable. Maraming bagay sa mundo acceptable dahil maraming gumagawa. But it's not good. Di ba? Marami naman, dami nangongopya. Good ba yun? Acceptable. Good ba yun? No. So it should be both good and acceptable. Gets? Dapat hindi lang pogi na matangka din. Pabiro. Sino ba nagsabi? Okay. Behold, I set you up as sheep. Ito, this is the last part. Mga kapatid, the reality is this. Sulat niyo yung verse, Matthew 10:16. Nandun tayo napapaligiran tayo ng mga wolf. Napapaligiran tayo ng mga wolf. Sabi nga ng kasabihan, where there are sheep, the wolves are never very far away. Paglabas mo pa lang ng church dito, may susubok na sa'yo eh. Baka nga yung katabi mo eh. Hindi. Pangapat, be wise. Be wise. Sabi ng Bible, maging wise tayo. To discern kung kausap mo, wolf ba yan, sheep ba yan. Kapag wolf yan, ignore, run away. No? Kapag sheep yan, okay, go. Talk to that person. Last part. This is very true. You are very hard to control when you're healthy. Alam nyo ang Nadia Jezebel? Kasama sa Nadia Jezebel, puyat. Pagod. Gutom. I'm not kidding. Si Elijah pagkalakas-lakas. Pagod. Puyat. Gutom. Na Jezebel. Kaya huwag kang laging gutom. Huwag kang laging pagod. Kaya pala ang God, sabi niya, ingatan mo yung body mo. Kasi pag pagod ka, pag puyat ka, kapag mahina ka, mas madali kang matukso. Mas madali kang bumigay. Mas madali kang maniwala. Gets natin? You're very hard to manipulate when you're clear. Kapag alam mo yung word ng God sa buhay mo, klaro ka sa proseso ng God sa'yo, hindi ka basta-basta manipulate. Gets? You're very hard to influence when you are discerning.
Alam niyo yung mga taong may discernment? Alam niyo ba yung mga manloloko, alam nila kung sino yung pwede nilang lokohin? Alam niyo ba yun? May mga itsura pa lang, maloloko na. Ito, lapitan ko to. Maloloko ko to. Hindi ba may mga taong nag-aalok ng credit card? Yung mga magagaling, alam nila kung sino aalokin nila. No? Bakit? Nade-discern nila. It also means, yung mga wolf, kapag alam nila yung tao may discernment, ramdam nila. Naaamoy nila. Nafe-feel nila. Hindi ako lalapit kila Maricar. Hindi ko ito maloloko eh. Ramdam ko. Kasi, yung dati sigurong Maricar, 2 years ago, 3 years ago, mahihila ko pa ito pababa. Pero yung Maricar ngayon, na on fire sa Lord, on fire sa energy, hindi ko na ito matatangay. Diba? Itong si Carl, kahit nag-iisa to, hindi ko na ito maloloko. Nakahanap na ito ng company dito eh. Alam nyo, ang dahilan, isa sa dahilan, buti na alala ko, kaya na Jezebel si Elijah, bukod sa pagod, bukod sa puyat, bukod sa nangihina, nag-iisa. Hindi ka tinawag ng Lord para umattend dito na nag-iisa at mabuhay buong linggo na nag-iisa. Merong kang kapatid. Merong kang leader na aakay sa'yo. Nasasamahan ka. Kaya natutuwa ako sa anak ko na to si Carl. Walang kasama dito yan. Pero nagpapatuloy sa Lord. Marami sa inyo dito pumunta ng church, wala naman kayong kasama. Pero nakahanap kayo ng pamilya. Dahil dapat nyong malaman, hindi kayo nag-iisa sa laban nyo. At para hindi ka lapitan ng mga taong controlling, manipulating, and influencing you in the negative way, be with the company of the sheep of believers. Dahil ang wolf, kapag nakita niya kumpul-kumpul yung mga sheep, hindi niya pinapakialaman. Alam niyo ang pinapakialaman ng wolf? Yung sheep na nag-iisa. Kaya nga, dito nyo maiintindihan. Minsan hindi nyo maintindihan yung iniwan yung 99, binalikan yung isa. Ang hirap intindihin nun, Lord, wala kang isa babalikan mo, 99 iniwan mo. Sabi kasi ng Lord, ang concept kasi ng Lord ganito, yung 99, hindi pupuntahan ng wolf yun. Madami sila. Safe na to. Kaya ang priority ko, yung isang naliligaw, pupuntahan yun, kakainin yun. Ayaw kong mangyayari sa kanya yun. Kung napunta ka sa church na to na nag-iisa, let me tell you a good news. Hindi ka magpapatuloy sa buhay Kristiyano mo na nag-iisa ka. May kaibigan ka dito. May aakay sa'yo dito. May kasama ka dito. Pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo o akbayan mo? Iparamdam mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Sasamahan kita. Maglalakbay tayo, magjo-journey tayo together, magtutulungan tayo. Hindi tayo mag-iiwanan. Kasi pag iniwan kita, pag iniwan mo ko, mapapahamak tayo. Amen? Tayo po tayong lahat. And as we close, and as we worship Him, let's just allow God na, Panginoon, para pala ako maging safe, is lagi akong nasa presence mo. Para pala ako laging safe, is nasa presence ako ng mga kapatid ko. Dahil Ikaw, Lord, hindi mo ako iiwan. Alam ko rin, Lord, yung katabi, kaibigan, kamanggagawang pinagkaloob mo sa akin,
na makatulong ko, alam ko, Lord, hindi rin nila ako iiwan. Kaya, Panginoon, sa iyo ang aming buhay. Ang risen Christ, Lord, ay magiging matatag. And we are not allowing the spirit of Jezebel na manipulating, influencing, controlling, seducing. We are not allowing it. And we pray, Lord God, balutin mo kami, Panginoon, ng kalakasang nanggagaling sa iyo, ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo, upang kami ay may pagpatuloy, Panginoon, ng malakas at matatag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, sabay natin ang Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Jesus, ako'y namamahal. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, langit at lupa, kami ay sumasamba. Jesus, ako'y namamahal. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa, kami ay sumasamba. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y Patuloy mong itaas ang iyong mga kamay. Kung makapangyarihan ang ginawa ni Jezebel sa iglesia ng Thyatira. But let me just declare to you right now, ngayong oras na ito, mas makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Mas makapangyarihan ang deklarasyon ng Diyos sa buhay mo. Kaya itaas mo ang kamay mo, and I will just declare the goodness of God sa buhay mo. Because in the name of the Father, ikaw ay pinagpala. You are blessed. Ano man ang gawin sa'yo ng kaaway, wala na siyang magagawa sa buhay mo dahil nag-declare na ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo. So you are blessed, you and your family. And I declare that the spirit of poverty, the spirit of lukewarmness, yung spirito ng kadukahan at kahirapan, we are cutting that in your family right now. And we are declaring the blessing of God in you and in your family, in your finances, in your business. And I declare this right now that in the name of Jesus, ikaw ay iniingatan, minamahal ng Panginoon.
At ang gagawin ng Panginoon, sasamahan ka niya lagi. God is with you. Jesus is with you every step of the way. Huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Dahil habang nakadikit ka sa Lord, malakas ka. At habang nakadikit ka sa katabi mo, lalo kang lumalakas. And in the name of the Holy Spirit, God is giving you discernment right now. That you will be wise. That you will discern the truth. That you will discern what is false. And you will walk dahil alam mo yung tama, gagawin mo yung tama, mamumuhay ka sa tama, at ang magiging buhay mo ay ang salita ng Diyos. And I declare in you right now, strength to overcome. And I declare to you right now, love to overcome, peace to overcome, that you are never alone. You are always, and God is with you every step of the way. And I declare this right now, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And all the believers say, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ating itiklara, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 God bless everyone. Listen, think ahead. Don't journey this week alone. Remember, narito po lahat ang ating mga kapatiran that will support each and every one of you. God bless you all, and also sa team online.